naglalabasan na ang mga attack dogs ng mga dilawan. So, Liberal Party. Then, US ang ibibigay daw kay Trillanes ng pondo. Alam nyo kasi guys, lalo sa mga kabataan, mayroong Liberal Party sa US talaga. At alliance yan o parang sister company dito ng mga Liberal Party natin, yan, mga dilawan na yan. So matik alam nyo na konektado ang US, yung mga Amerikano, yung samahan na yan, yung organisasyon na yan dito sa Pilipinas. So kung meron silang gustong pabagsakin na mga politician o ayaw nilang iupo, gagamitan nila yan ng pera at impluensya. So itong si Trillanes ay halatang halata naman na tuta ng mga kano. So kapag kumilos sila, yung mga politiko na yan na nag-a-against lalo dito kay dating Pangulong Duterte o VP Sara, matik dapat checkmate na natin yan. Then eto nga yung bagong lumabas na attack dogs, talagang mangangagat at kakagatin si PRRD. Lumitaw na naman sa news etong si Las Cañas at gustong makuha ang atensyon ng mga tao. So magpapaawa effect lang yan. Tapos magkakaroon pa ng malaking paninira kay Pangulong Duterte. So maraming uungkatin yan, sila. Alam nyo naman niya kung paano sila umatake. Iyon at iyon pa rin. So check pa natin kung ano ang napag-usapan dito sa news ng SMNI para malaman natin kung ano ang mga nangyayari. Then ito nga yung ini-interview ngayon sa SMNI, yung influencer siya, tas dati yata nilang nakasama, parang ganon. Binisto na niya yung mga nangyayari. So panoorin natin. Let's go. Sino ba ang talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit may nagkapulo niya sa mga Duterte? Marami naman natin si PRD or President Digong at si Vicky Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po ito lumabas, no, sa noong 2017. Ito siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan 2016, noong December. Kasi yun na nga, nalaman ko na kasi kami isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no? Na maging witness kay former President Rodrigo Duterte, no? Sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back no, sa time na nagkaroon ng hearing with Cotabato, ilang So yun, bago tayo magsimula sa kabuuang interview, ito lang ang masasabi ko. Itong mga step na ginagawa o pagpaparamdam na ginagawa ng mga dilawan, ayun nga, Liberal Party, siyempre asama na ang mga pinklawan dyan, yan ay step na nila, paramdam na nila na malapit na kasi ang eleksyon, kaya gumagalaw na sila. So ang strategy, ang simple ng konsepto, sasabay sa away o gulo na nangyayari ngayon between PBBM and Duterte. Tapos syempre may ibang mga step yan, may mga ibang strategy yan, panigurado, para sa personal nilang interest kung paano makakapasok. Pero para sa akin, ang opinion ko dito, mas mahirap pa yung nakaraan na kung paano to ma-checkmate kaysa ngayon.
Kasi napakadali na nilang i-checkmate ngayon eh. Kumbaga, ni-recycle lang nila yung strategy nila. Then kung may madadagdag man dyan, konti lang. Kasi alam nyo, yung mga politiko na nasa likod niyan, boplax yan. So kapag nakinig ka sa turo niyan, mas boplax ka pa doon. So ang gusto ko lang sabihin dito, yung mga kabataan na siyang numero unong target ng mga yan, at wala naman kasi silang ibang gagawin o ibang i-entertain na madaling makuha o malinlang, kundi ang mga kabataan. May millennials, meron Gen Z. Kaya dito sa channel natin, ang numero unong advokasya o vision natin dito ay bigyan ng karunungan ang mga tao. Kasi napakasimple eh. Kapag ang tao o isang kabataan nagkaroon ng pagkakaintindi o marunong umintindi, kahit hindi magkaroon ng sinasabing critical thinking o mas matindi pa doon, basta yung marunong umunawa, marunong humimay, marunong mag-analyze, think and analyze, panigurado malalaman niyan yung totoong nangyayari at yung mga taong gustong magbigay lang ng fake news o namumulitika. In other way, makikita nila mismo kung sino ang totoong politiko o hindi. So kahit anong palabas o kahit anong galing ng strategy na gagamitin ng kabilang partido, ng mga dilawan, ng mga Liberal Party, Pinklawan at mga politikong sakop nito, talagang hindi sila iboboto kahit sino sa mga politiko na yon, kahit anong strategy gawin nila para maengganyo ang mga Pilipino. Kasi may dunong yung tao may dunong yung kabataan na naturuan, na iangat yung antas ng pag-intindi nila. So mapapansin nyo naman, karamihan lang na nauuto nila dyan yung mababaw yung pag-iisip, yung tipong masabihan o makwentuhan ka lang ng konti, makukuha ka na. So marami sila nakukuha ganyan nga sa kabataan. At iyon lang din ulit ang gagawin nila dyan. Pero sa ngayon, attack dogs ang papakawalan nila. Pero pwede rin na nilalakad o ginagawa nila yan. Kasi nga, kailangan na nila mag-ipon ng ganyan. At isang patunay dyan, yung nasa screen natin, na mga page. Siyempre may mga GC na rin yan, may mga groups. Yan ang strategy nila. Diyan nila tinitipon yung mga nauuto nilang kabataan para araw-araw nilang pakainin, ipid ng mga kasinungalingan. At yan ay galing sa mga politiko dito sa mga Liberal Party, Pinklawan, Dilawan, na gustong sirain ang katahimikan at guluhin ang Pilipinas. So dapat maawa na kayo. Para sa makakarinig dito mga kabataan at mga millennials, isa lang ang sasabihin ko. Digital era na. Kailangan matatalino na kayo at may dunong sa panahon ngayon. Kasi kung ngayong sasapit na eleksyon mas dadami pa o patuloy na magkakaroon ng ganyan mga kabataan na nauuto pa rin, mag-isip-isip na kayo, lalo sa mga pamilya nyo. Yung mga magulang na nakikinig dito, i-check nyo yung mga anak nyo. Kung marunong pa bang umintindi yan, alam pa ba niyan yung pinapasok niyan? Kasi karamihan, papasok sa usapang politika, makikigalit-galit, nababarkada lang pala, naiengganyo lang. So kailangan may payo ng magulang at responsibilidad ng magulang yan. Kasi parang nung nakaraan kasi nung natunghayan ko yung rally na punong-puno ng kabataan na kasama, naawa ako sa mga kabataang Pilipino. Sobrang naawa ako.
Ika nga ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. At meron pang mga kasunod yun. Kailangan maging edukado sila. Pilitin nyo maging edukado kayo.